Sa gitna ng malalim at madilim na gubat, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy. Ang bahay na ito ay tinirhan ng pamilya de Castro, sina Mang Ben, Aling Mila at ang kanilang mga anak na sina Maria at Juan. Mula sa labas, mukhang payapa at tahimik ang kanilang tahanan, ngunit sa loob, puno ito ng mga lihim na nagdudulot ng takot. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya, narinig nila ang mga kaluskos sa paligid ng bahay. Nagising si Mang Ben at Aling Mila sa ingay. Tumayo si Mang Ben upang alamin kung ano ang nangyayari. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Maria na nanginginig sa takot at si Juan na pilit pinipigil ang pag-iyak. "Papa, may nakita kaming mga anino sa labas ng bintana," sabi ni Maria habang pinipilit mapakalma ang sarili. Pilit na nilakasan ni Mang Ben ang loob niya at sumilip sa bintana. Sa dilim ng gabi namataan niya ang mga aninong mabilis na naglaho sa kawalan. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig nilang muli ang mga kaluskos. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang mahihinang halakhak na tila nagmumula sa malayong parte ng gubat. Bumangon si Aling Mila at nagtungo sa altar upang manalangin, umaasang mapapalayas ang mga masasamang espiritu. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumala ang panggugulo ng mga aswang at masasamang espiritu. Madalas na nagigising ang pamilya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa mga ingay at misteryosong paggalaw ng mga bagay sa loob ng bahay. Isang gabi, nagdesisyon si Mang Ben na harapin ang mga nilalang na nanggugulo sa kanila. Kinuha niya ang kanyang itak at naglagay ng mga pangontra sa bawat sulok ng bahay. Kasama si Aling Mila, nagdasal silang dalawa habang binabantayan ng mga anak. Naglabas ng tapang si Mang Ben at lumabas ng bahay dala ang itak. Sa kanyang paglabas, nakita niya ang mga anyo ng mga aswang na naglalakad palapit sa kanila. Ang mga mata ng mga ito ay nagliliyab sa galit at kasamaan. Bilang isang huling hakbang sumigaw si Mang Ben, "Hindi niyo kami madadala. Lumayas kayo sa aming tahanan." Sabay hampas ng itak sa hangin. Nagulat siya nang biglang tumigil ang mga ingay at mga anino. Bumalik siya sa loob ng bahay at niyakap ang kanyang pamilya. "Nilabanan natin sila," sabi ni Aling Mila. "Ngunit kailangan nating magpatuloy sa panalangin at mag-ingat."